Going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed." Ito pa po, sabi niya rin, "The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners." Your comment on that, ma'am? Ibig sabihin, estudyante dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. This is 2019. It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito, meron pa rin po, ito, terorista, di umano ang nagsagawa. September 2016, Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisulba or ma-counter ito agad? Okay? Meron pa pong isa. November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon.